pong nakatayo. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, ang matibay na pananalig kay Jesus ang sagot sa ating paghihirap at pagdadalamhati. Ganito ang naging karanasan ng kananyang nagtiwala kay Jesus para pagalingin ang kanyang anak na sinapian. Sa Eukaristiyang ito, ipanalangin natin tayo'y mabiyayaan ng ganitong uri ng pananampalataya upang makadulog tayo sa Panginoon ng may panatag na kalooban. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang kanyang gawain. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon. Sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo,
pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulok ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananiyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan nga po ninyo at nang umalis na siya, nag-iingay at sumusunod siya sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumalapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At doon din, gumaling ang kaniyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Inupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin ngayon, na gagawin at gagawin ng isang ana ang lahat, alang-alang sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ganito din ang karanasan ng lahat ng mga ina. Handa silang hamakin ang lahat. Handa silang mapahaya. Handa silang tanggapin ang anumang pagkukondina sa kanila. Alang-alang lamang sa kanilang pagmamahal sa kanilang anak. Narinig natin sa ebanghelyo, kahit pinapaalis na siya, pinagtatabuyan ang babae, pero pilit pa rin sumisigaw ang babae. Pilit pa rin lumalapit ang babae. Kahit siya'y napapahiya na, pinapalayas na ng mga apostol. Dahil sa kaniyang anak na nangangailangan ng tulong. Mayroong agarang pangangailangan ang babae at hindi ito para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang minamahal na anak. Tinanggihan ang babae at hiniling ng mga apostol na umalis na siya. Sinagot ni Jesus ang kanyang kahilingan ng may malamig nga katahimikan. At pagkatapos ay isang malupit na pahayag. Ngunit ang babaeng ito ay hindi nawalan ng pasensya. Hindi sumama ang kanyang loob. Ang babaeng ito ay patuloy na naging kalmado. Nagpupumilit siya, nagtatyaga siya, hindi siya galit, hindi siya nasiraan ng loob. Ang babaeng ito ay patuloy na nagpupumilit at patuloy na nagtitiwala at umaasa kay Jesus. Ano ang nagtulak sa babae upang tanggapin ang lahat ng kahihiyan? Ano ang nagtulak sa babae upang tanggapin ang pagtanggi? Ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ito yung tinatawag na motherly love, maternal love, na hindi kaya tumbasan ng ibang klaseng pagmamahal. Ang babae ay tumawag kay Jesus, Panginoon, maawa ka sa akin. Anak ni David, ang anak na babae ko ay pinapahirapan ng isang demonyo. Pag-ibig ang nagtulak sa kanya na lumapit kay Jesus at tiisin ang lahat. Pag-ibig ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang katahimikan at mapanghamak na komento ni Jesus sa kanya. Pag-ibig ang nagdusa sa kanya sa pagtanggi ng mga apostol. Ang mga bata ay may isang bagay para sa kanilang sarili. Bago tayo matulog, iniisip ba natin palagi ang kaligtasan ng ating mga anak? Pagdating ba ng hapon, ng alas 6 ng hapon, iniisip ba natin yung anak na hinahanap ba natin? Yung mga anak natin? Bago tayo kumain, iniisip ba natin ang mga anak natin? O pinapabayaan lang natin yung mga anak natin? Sinasabi ni Propeta Isaías, makakalimutan ba ng isang ina ang kaniyang sanggol? Maging walang lambing sa anak ng kaniyang sinapupunan. Ang anak na babae, wala siyang magawa para sa kaniyang sarili. Kailangan niya ang taong tutulong sa kanya. Kaya nandyan ang kaniyang ina para tulungan siya. Siya ay lubos na umaasa sa kaniyang anak. Tulad ng anak ng babae
sa ebanghelyo natin ngayon. Mga kaimat kapatid, kailangan din natin ng mga taong tutulong at tumutulong sa atin. Kailangan din natin ng mga taong natatayo para sa atin. Dahil wala tayong magagawa sa ating sarili kung hindi wala ang tulong ng ibang tao. Kailangan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan nating umasa sa Kanya. Tanungin natin, ano ang ginawa ni Jesus? Ang ginawa ni Jesus ay sinubok ni Jesus ang pananampalatayaan ng babae. Ang nais ni Jesus ay isang matiyagang pananampalataya. Nais ni Jesus na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nais ni Jesus na patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tayo dapat sumuko. Si Jesus ay gagawa at gagawa ng mabuti para sa atin. Hindi kailanman tayo pababayaan ni Jesus. Patuloy ipagkakaloob ni Jesus ang ating mga pangangailangan sa ating buhay at patuloy siyang kikilos para sa ikabubuti at kapakanan ng lahat. Anong dahilan kung bakit ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang kahilingan? Itinuring ng babae si Jesus hindi lamang bilang isang taong makatulong sa kanya, hindi lamang isang taong manggagamot. Para sa babae, si Jesus ang tanging at pinakahuling pag-asa niya sa kaniyang buhay. Si Jesus ay ang sagot sa kaniyang problema. Si Jesus hindi lamang tagapagbigay o manggagawa ng himala. Bagkus si Jesus para sa kanya ay kaniyang tagapagligtas. Tandaan natin, hindi tatanggi si Jesus sa ating kahilingan, lalong-lalo na kung ito ay ginagawa natin ng may pagmamahal at pag-ibig. Ang ebanghelyo ngayon ay may angkop na wakas. Ang babae ay sumunod kay Jesus dahil sa kanyang kahilingan. Napaluhod siya sa pagtawag at pagtanggap kay Jesus, hindi sa kanyang sarili, kundi sa kanyang anak. Tanungin natin ngayon ang ating sarili. Dinadala ba natin ang ibang tao kay Jesus? O katulad din tayo ng mga apostol na pinipigilan natin ang ibang tao na lumapit kay Jesus? Ano ang gusto ni Jesus sa atin? Ang nais ni Jesus sa atin na tayong lahat ay gawin niyang bahagi ng kaniyang pamilya, at nais ni Jesus na tayong lahat ay ang magkapatid sa kaniyang kaharian. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaon, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, mahabagin ang Diyos Ama at magmalasakit ang kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay. Kaya't buong tiwala tayong manalangin. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan. Naway tulad ng babaeng Kananea, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisira ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos-pusong kaming nananalangin sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mong aming loob, at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na bubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Puri-puri ka Diyos sa Itong alak itong aming at may alay. tinapay Ang tinamin ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay,
upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin at ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin at ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal ng komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hanggang ang sakit ng magningas ang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eucharistia. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Aldwin Ivan M. Herolo, formator ng Our Lady of Guadalupe, Minor Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang paghalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis
at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy na rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Baka tawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.